Pag sobrang baba ng minor, gamit ang Bergman natin, ganito min. Start natin, no? Yan, ayaw tumuloy. Yan, ang next gagawin natin mga tol, alisin nyo yung spring. Hilahin nyo bagya, pabukayin nyo, para yung gagawin nating ikot sa ISC natin min, hindi na magbabago. Kaya nga pala natin in-adjust yung spring natin para mapigilan at maging stopper ng kulay itim na pipilitin natin. Ayan, umiikot siya mag-isa, diba? At this time, kailangan nga natin i-calibrate mag-isa muna ang ISC natin bago natin tuluyan pihitin hanggang sa makuha natin yung tamang minor ng ating Bergman. Nahirapan nga pala ako sa paggawa ng video na to kasi walang tagahawak ng camera natin. So ganito ang next step na gagawin natin mga tol. Pagkatapos natin i-calibrate ng mag-isa ang ISC natin, saka natin siyang ipihitin pa clockwise. Kailangan clockwise mga tol para tumaas ang minor natin. Mula sa walang minor papunta sa tamang minor. So kailangan natin pihitin 10 kalahating pihit clockwise mga tol. Bilang nga pala sa pagpihit natin mga tol ay isa lang estimated. Hindi siya accurate. As long na mababa pa ang minor natin, pwede tayong mag-adjust, magdagdag ng clockwise hanggang sa makuha natin ang tamang minor. Pagkatapos nga pala natin pihitin ng 10 kalahati ang ISC natin mga tol, pwede na natin siyang i-testing. Pagkatapos nga ng 10 kalahating pihit na ginawa nga natin kanina, hindi pa rin umubra, kaya nagdagdag uli ako ng pihit, in-adjust ko uli 3 kalahating pihit. At tapos nga sa pangalawang baklas natin at nagdagdag tayo ng 3 kalahating pihit, medyo nakuha na natin yung timing. Kala ko lang nga pala mga tol, yung paglagay nga pala ng spring, kailangan nakakapit talaga siya sa kulay itim. Hindi siya po pwedeng dikit kulangot lang, hindi siya po pwedeng malalaglag. Kailangan nakakapit talaga siya doon, nakadikit talaga siya doon sa kulay itim na ina-adjust natin. Kasi yan yung tutulong para mapigilan niya yung pagbaba ng itim na ina-adjust natin. Kasi once na bumaba yung itim na yan, doon nawawala yung minor natin. So kaya kailangan natin i-adjust yung spring na yan para pigilan ang pagbaba ng kulay itim. Yan yung dahilan kung bakit nawawalan tayo minsan ng minor. Yan lang ang gagawin nyo mga tol hanggang sa makuha nyo yung tamang timing. Kagaya nga nito nung sa akin nga, medyo nakuha ko na yung timing nito. Medyo sumobra lang ng kaunti, kaya ang ginawa ko, binaklas ko uli at nagbawas ako pakalahati-kalahati na lang. Bali pa isa-isa na lang ang bawas na ginawa ko. 1 kalahati. Depende sa sobra kasi mararamdaman nyo naman yan kung gaano karaming ikot yung sobra dahil sa tunog lang rin ng makina natin. Kapag ka alam natin medyo gigil yung makina natin, medyo maraming sobra dun, ibig sabihin mataas yung minor. So kailangan makuha natin yung kalmadong tunog ng makina para malaman nyo kung nasa timing na talaga ang ginagawa nyo. Ang gagamitin yung palatandaan, kapag nag-start kayo, hindi kayo gagamit ng silinyador, makina kailangan hindi na siya tunog gigil. Yun namin, sakto na. Yan yung pinakasakto niya. Push lang, start na siya, no? Ito na yung pinakasakto niya, men. Yan. Hindi na mamamatay yan. At yung sa ano natin, ito na yung pinaka settings na susundin natin. Yan, hindi na rin umiikot yung gulong natin. Kanina medyo mataas ang minor kaya umiikot na mag-isa. Ngayon kalmado na.